Nitong nakalipas na halalan, tayo ay binigyan ng paalala sa kahalagahan ng prinsipyo, paninindigan at integridad. Kaya naman, mahalaga na marinig natin ang isa sa may malaking kontribusyon sa paghubog ng mga katangian na ito sa isang tao. At dahil nagsisimula ang lahat sa tahanan, isang ulirang ina at environmental advocate po ang ating makakasama ngayong umaga para bahagihan tayo sa kanyang papel bilang isang ina sa paghubog ng katangian ng kanyang mga anak na mayroong malasakit sa kapwa. Kasama natin po ngayon si Ma'am Aleli Pansacola. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Ma'am. Magandang umaga rin. Magandang umaga po and congratulations po because we heard kayo po ay ginawaran ng parangal bilang isang ulirang ina. Congratulations po. Kwentuhan niyo po kami, how is it being a mother? Kamusta po ang inyong mga anak? At para po sa inyo, ano po ba ang pagiging isang ulirang ina? Ang istorya ko kasi hindi ano tawag nito? Pangkaraniwan. Pangkaraniwan, kasi I had my family, my children, pero kinuha sila sa akin ng aking yumaong asawa when they were still small. Parang kinidnap nila and so nawala sa akin ang aking pagkaina sa aking tahanan. But what happened was that I embraced a bigger family. And that was the community. So, ang nangyari ngayon, dalawa. Parang sabi ko nga, na-realize ko that God took away my immediate family at that time, so I can embrace a bigger family, and that was the community. So, naging doble. Yes. Kanina Ma'am Dayan, kausap ko si Ma'am Aleli, parang ramdam mo talaga sa kanya yung pagiging isang nanay. Yung malasakit ng isang nanay, Yung warmth, Yes. At sabi niya, bigger community, Yes. Ang kanyang inalagaan bilang isang ina. Opo. Ma'am Aleli, bilang isang ulirang ina, paano niyo po ginagamit yung plataforma niyo po para hubugin yung komunidad tungo sa isang pagiging may malasakit sa kapwa at saka sa environment po? Actually, tatlo ang naging advocacy ko. Yung una ay sa environment nga, ang ikalawa ay sa health, at saka yung ikatlo, yung community livelihood. Kasi nakita ko, that was, alam mo, sumarado yung isang pinto. Bumukas ang mas malaking pinto. And then, doon ko na-practice yung aking maging ina, kasi kung ano rin ang pag-aalaga mo sa mga anak mo, yun din ang pag-aalaga mo sa mga community na nandyan. Nakita ko ang hirap, nakita ko yung education ay kulang na kulang, nakita ko na yung mga pagtatangin nila sa kanilang mga kagamitan, sa kanilang kalupaan ay kulang na kulang din. So, pre-practice ko lang yon kung paano mo ibibigay sa iyong mga anak, yung mga kailangan nila, ganun din ang ibibigay mo sa community. Alright, Miss Aleli, tell us about those people that you help in your community. Yeah. Paano po nabago ang kanilang buhay? Dahil po sa inyong pagiging ina para sa kanila. Okay. Actually, nag-umpisa yan nung ako'y pumunta sa Mount Banahaw. Kasi noon, para bagang masisira ang ulo mo kasi sanay na sanay ka sa malaking pamilya and then biglang nawala. So, yung kapatid ko, dinala ako sa Mount Banahaw at nakita ko doon yung mga albularyo at saka yung tinatawag natin ngayong hilot, Kasi, parang napakahirap ng doktor, ang daming may sakit, tapos ang daming mga problema rin, Pero nakita ko na yung hilot, lang, sa kamay lang, at saka sa herbal tea, parang gumagaling na. So, sabi ko, napakaganda, dapat yun ang primary healthcare. So, pinag-aralan ko kung paano yun, na paglabas mo ng bahay mo, lahat na kailangan mo sa yung health, andyan. Pero hindi natin alam, di ba? So, 2 years ako nag-aral, and then after that, we started na naging kapartner ko yung albularyo na na-meet ko doon kasi he was also a chemical engineer and so he was able to explain ano ang science behind the principles ng hilot. So yan, nagturo kami sa mga barangay muna, kaya community. And then later, inorganize namin sila na parang butika sa barangay, parang gano'n. And it became bigger and bigger, ang daming, nagle-lecture kami, pero sa lecture namin, palaging isinasama namin yung values. Kasi the way you live your life affects your health.
So yun, nagkaroon kami ng mga communities everywhere, dumami ng dumami until we were able to put it in the mainstream. Kaya ngayon, di ba, meron ng hilot sa mga spa, sa mga tourism, sa mga hotel. Dati wala eh. Dati ang hilot ay kwak. So, yun na, ngayon, lahat, pati, iba na pati ang hilot ngayon na hindi masahe lang, it's really healing. So, that was, sa health muna yun nag-umpisa. Later, na-realize ko na yung tinuturo namin na tamang pamamaraan sa buhay, wala naman silang pera. Merong pumunta sa akin na isa sa mga tinuturuan namin. Tapos sabi niya sa akin nga Madam, sabi niya, paano natin pagkakakwartahan itong, itong pinapatanim niya sa amin ng mga herbal. So na-realize ko, oo nga naman, paano ba yan? Tinuturo namin palagi para magandang buhay mo, balanse. So physical, material, spiritual, at emotional, para pareho yun na, kumbaga man sa kotse, pare-pareho yung hangin nila para magandang takbo. Ito nga palang livelihood, yung pamamaraan para magkapera, para magkakwarta, kulang na kulang dito. So we started looking for what to do, no? So, na-realize din namin na ito nga, nung una kasi herbal, so sabi ko, kailangan natin ng mga essential oils kasi makukuha natin sa nature. Ang essential oil, we are a tropical country and we have so many things, everything grows here. So, yun munang inisip namin. Kaso, walang bumili ng mga essential oil. It's still an infant industry. So, we looked for whatever we can do for the essential oils and nakita namin yung ng sabon, yung business ng sabon. And pag iisipin mo nga naman, noon 60 million Filipinos, ngayon 110 more pa, no? Lahat naliligo, lahat naglalaba. Oo, so magandang business idea ito para sa kanila in source of livelihood. And can you imagine, kasi lahat ng ginagamit nating detergent, chemicals, pollution sa environment, pollution sa health natin, at hindi naglalagay ng pera sa ating bulsa. Kaya, wow, ang ganda pala kung makakagawa tayo ng sabon na talagang wala yung lahat na detergent chemicals. We came up with soap na galing sa coconut. We were the ones who started coconut-based soap. And that's why we started the Daila Herbal Community Enterprises, because we wanted to give livelihood to the community through herbal and natural technology. Ayan na yung mga organic and sustainable home and personal care products. Ang maganda naman doon kasi sa programa ni Ma'am, nakakapagbigay siya ng trabaho, oportunidad doon sa ating mga kababayan, doon sa mga komunidad, yung mga, kumbaga, mga nasa rural areas, Ma'am. Alright, siguro panghuli na lamang po, Mama Lely. Ano po ang inyo pong gustong mensahe sa mga ulirang ina rin po sa na mga nanonood po sa atin? Sabi nyo nga siguro may mga hindi rin pangkaraniwang istorya, no? Pero nagiging ina sa iba pang mga paraan at maging sa mga komunidad. Oo. Yun, dapat tayong magising na, no? Sa sitwasyon ng ating, hindi lang bansa sitwasyon ng ating sarili, ng ating pamilya, ng ating bansa, and the whole world, in terms of the environment. Kasi sobra ang chemical pollution ngayon. In terms of health, ang chemicals na ginagamit natin, ang dami ngayon, very prevalent ang cancer ngayon. Hindi na gaya ng dati na pag ikaw ay walang cancer sa pamilya, safe ka. Ngayon lahat nagkaka-cancer. And then of course, sobra na rin ang kahirapan. So, yung tatlo lang yun ang ating ituro. Well, maraming salamat po, Ma'am Aleli, sa pagbabahagi ng inyong kwento at wisdom sa amin ngayong araw. Thank you po. And nung Mother's Day lang, kailan ba yun? Nung Sunday. Belated Happy Mother's Day Happy po day. sa Thank inyo. you. Maraming salamat for sharing. I'm sure thank you rin sa lahat ng ina.